Presidente, si Gringo Honasan, isang senador, 68 years old. Ipinanganak po sa Baguio City at may asawa na rin po. Tumatakbo rin sa pagka-Vice Presidente si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. o Bongbong Marcos. Ang kanyang edad, 58 years old. Siya po ay kasalukuyang isang senador, ipinanganak sa Maynila at meron din pong asawa. Ang nag-iisang babae na tumatakbo sa pagkapangalawang Pangulo, si Maria Leonor Gerona Robredo o mas kilala bilang Leni Robredo. Ang kanyang edad, 51 years old. Siya po ay isang mambabatas, kasalukuyan siyang congresswoman. Ang kanyang birthplace o kapanganakan ay sa Naga City sa Camarines Sur. Siya po ang asawa ng yumaong secretary na si Jessie Robredo. Si Senador Antonio Trillanes IV ay tumatakbo rin po sa pagka-Vice Presidente. Siya po ay 44 na taong gulang, kasalukuyan po siyang senador. Siya po ay ipinanganak sa Maynila pero botante po sa Caloocan at ang civil status po niya, married, may asawa rin po. Nagdala ng mga balota sa isang kulungan sa Negros Oriental galing sa Bayawan City East Central School para raw makaboto mga preso doon. Nakatutok si Cesar Apolinario sa Negros Oriental. Cesar. Chiki, alam mo, dito sa Bayawan City East Central Elementary School ay itong kada kwarto rito sa eskwelahan ay may 2 hanggang 5 presinto. So may kabuuan yan na mahigit 700 mga registered voter na aasahan na boboto ngayong araw. Kaya naman ang mga representative ng COMELEC ay inagahan na ang pagpunta rito sa eskwelahan para kunin ang mga balota para nga sa mga detainee voting. Pasado alas 6 ng umaga kanina ay dumating ang mga taga-COMELEC nga at kinuha ang mga balota at bumiyahe papunta dyan sa District Jail ng Bayawan City. At may kabuuang 262 ang populasyon ng District Jail na yan at 161 naman ang inaasahang boboto. At nung magsimula sila ng pasado alas 7 ng umaga, ay tinapos nila ang botohan ng pag-cast ng vote ng mga detainee hanggang alas 10:30. So napakadali ng ginawa nila dahil maayos na pumila yung mga preso. Bali may kabuuang 160 na preso yan at isa ang mga lalaki yan. Yung mga isa naman yung babaeng preso na bumoto dyan sa District Jail. At pagkatapos nun ay biniyahin na yung mga nakast na vote papunta rito sa Bayawan City East Central Elementary School. Dito sa eskwelahan ito, bali 2 botante ang ipinasok sa may VCM. Mismong kinatawan ng COMELEC ang gumawa niyan sa harap ng mga watchers at ibang mga representative ng iba't ibang partido rito para makita na walang mangyayaring dayaan at para transparent ang lahat ng gagawing pagcast ng boto o pagpasok sa may VCM nitong 161 na total na balota na to ng mga detainee dyan sa District Jail. At pero sabi naman ng COMELEC at ng BEI dito, Jiggy, hihintayin munang matapos ang botohan dito sa kada presinto. So medyo matatagalan dahil alam mo, Jiggy, kayo nag-report tayo na may mga VCM na nag-malfunction, nagka-problema. So inaasahan 6 p.m. matatapos or maybe 7 p.m. ay matatapos ang botohan at saka pa lang nila ipapasok yung 161 na nakas na vote ng mga detainee. Jiggy? Maraming salamat, Cesar Apolinario. Puntahan naman natin ang botohan sa Cebu, ang lalawigang may pinakamaraming rehistradong botante ngayong eleksyon. Nagkapalit daw ang listahan ng mga botante sa 2 bayan doon. May ulat si Luan May Rondina ng GMA Cebu. Luan. Na-suspend o natigil ang pagboto sa isang clustered precinct sa Gabi Elementary School sa Cordova, Cebu matapos hindi tumugma ang balota ng nasabing presinto.
Nakapangalan naman sa Gabi Cordova, particular na sa precinct 0074A, 0074B, 0076A at 0076B ang box na pinaglalagyan ng mga balota. Kaya hindi na malaya ng mga Board of Election Inspectors na invalid yung mga balota hanggang sa ipinasok na ng kauna-unahang botante ang kanyang shaded ballot sa VCM kaninang alas 6 ng umaga. Dito na nakita na lahat ng mga ballots na nasa box ay nakapangalan sa Hulumaynon, Dalaget, Cebu para sa 7 presinto. Aabot sa 772 na mga botante ng Cordova, Cebu ang apektado. Ayon sa Assistant Election Officer ng Cordova, Cebu na si Jovito Beltran, may nangyaring misprinting. Bali, sumobra yung balota sa Dalaget, Cebu pero nagkulang yung sa Cordova, Cebu. Nakipag-coordinate na ang Assistant Election Officer ng Cordova sa COMELEC Head Office at posible raw na magkakaroon ng special election pero depende pa rin ito sa magiging desisyon ng COMELEC NBank. Mula dito sa Cebu, Luan Merondina, nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat, Luan May Rondina ng GMA Cebu. Balota, marking pen, vote counting machines. Ilan lamang po yan mga kapuso sa mga pinagkagastusan ng ating gobyerno para maisakatuparan ng eleksyon 2016. Ang tanong, magkano nga ba ang nagastos ng ating gobyerno para sa eleksyong ito? Panoorin po ito. Magkano ang ating boto? Panggupit sa voter receipt, 10 piso. Mga colored shirt para sa mga election personnel, 200 piso. Sa mga ito pa lang, gumastos na tayo ng mahigit 2.2 million pesos. Ang balota, halos 20 pesos bawat isa. Sa 56.7 million ballots na inimprenta, mahigit 1.1 billion pesos ang gastos natin. Ang vote counting machine o VCM, nirerenta ng mahigit 82,000 pesos bawat isa. At dahil halos 78,000 units ang kinuha ng COMELEC, aabot sa mahigit 8 bilyong piso ang upa sa mga ito. Di pa kasama diyan ang 69 na milyong pisong renta kada taon para sa mga VCM warehouse sa Laguna. 6,000 piso ang bayad sa magsisilbing BEI chairman. Tig 5,000 piso naman ang 2 BEI members sa bawat presinto. Ang Philippine National Police binigyan ng COMELEC ng 462 million pesos para sa gasolina, pagkain, allowances at iba pang gastos sa eleksyon. Sa 2015 at 2016 national budgets, umabot sa 32.8 billion pesos ang ibinigay na budget sa COMELEC para paghandaan at gawin ang eleksyon. Nariyan pa ang perang inilalabas ng mga kandidato para sa sandamakmak na pulyeto, poster, t-shirt, wristband, mga palatuntunan, motorcade, poll watchers, public relations at kung ano-ano pa. Sa datos ng Nielsen Media na kinalap ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, bago pa man nagsimula ang campaign period, gumastos na ang mga kandidato ng halos 6.7 billion pesos para sa mga commercial sa TV, radyo at mga pahayagan. Pero ang karapatang bumoto, walang katapat na presyo. Ang laki ng gastos, ang dami ng nagpagod, ang daming nagsakripisyo sa eleksyon ngayong Mayo. Bilang isang Pilipino, I wonder, ibebenta o iisnabin mo lang ba ito? Ako po si Susan Enriquez para sa Eleksyon 2015. Sino-sino nga ba ang mga bumubuo ng 54 na milyong botanteng Pilipino? Sa datos ng COMELEC, mas maraming rehistradong babae kaysa sa lalaki. 51.6% ang babaeng botante, habang 48.4% naman ang lalaki. Pagdating sa age groups, pinakamaraming rehistradong botante ang 20 to 24 years old. 14.7% po yan. 3 milyong botanteng Pilipino o 5.6% ang 18 to 19 years old. Senior citizens naman ang mahigit 6 na milyong rehistradong botante, katumbas yan ng 12.3%. Halos kalahati ng mga rehistradong botante o 49.3% ang may asawa, 48.2% naman ay single. Samantala, wala pang 100,000 rehistradong botante ngayong eleksyon ang kabilang sa mga indigenous peoples.
Mahigit 300,000 naman ang may kapansanan. Kaya para sa mga mananalo ngayong eleksyon 2016, sila po at ang kanilang pamilya ang dapat ninyong kilalanin at pagsilbihan. So, partner, mukhang very young ang ating electorate ngayon, ano? Oo nga. Karamihan dyan. Lahat yan. First-time voters kung sinasabi natin mga... Right. Oo, Ang yung- malaking porsyento ay 18 to 34. This is the millennials, kung tawagin. Yung age natin. Tama. Isang taon lang yun. 23. Hindi nagre-react si Howie. 5.6%, 18 to 19 years old. Kasi binanggit din yung mga magsi-senior Right. citizen. 20 to 24 years old, 14.7%. No? So, pag sinabing yan ang pinakamarami, no? Pero yung mga millennials, yan ang majority by far. Yung pinaka-ma-impluensya, talagang Right. parang gigil na gigil makaboto. Right. At nakikita natin, malaking impact ng social media because the millennials, ito ang main form of communication ng mga millennials na ito, ng youth ngayon. Napaka-visible nila in social media. Social So, media. kaiba doon sa mga nagdaang eleksyon na ating naranasan, dito talagang ang laki-laki ng impact ng social media. At isa rin napansin ko dito sa datos, no? Medyo malaki yung difference ng mga babaeng botante sa mga lalaki. I think sa population at large, siguro mga 50-50 yan, ano? Pero sa mga rehistradong botante, 51.6% ang mga babae and then 48.4% ang lalaki. So, ano yan? In terms of absolute numbers, malaki yung agwat na yan. Oo. Bakit kaya? Right. At ito nga, gaya dun sa sinabi mo kanina, ito yung demographics kumbaga ng ating mga botante. Kaya naman ito yung mga issues na kinakaharap nitong sektor ng ating lipunan na ito, yung talagang Targeted talaga tina-target para sa ng kanila. ating mga kandidato. Yung nangyayari nga ay talagang, yun, mabalik lang ako doon sa social media, no? Nakita natin kung paano nagbabakbakan yung mga kabataan at yung age group na yan para makuha yung atensyon, makapagsabi ng kanilang opinion at kahit papaano marinig o mabasa ng ibang kababayan natin yung kanilang mga pananaw dito sa eleksyon na ito. Tayo lahat ay nakapag-cover na ng iba't ibang mga elections, pero I suppose ito yung eleksyon na pinaka-passionate talaga. Yung mga botante talagang nag-uumapaw yung passion nila, nag-aaway-away lalo na in social media. Ito yung maganda rin nating pag-usapan. Yung ganito bang klase ng passion ngayon and awareness, it's good, di ba? Pero minsan nakakatakot din dahil ang daming kumakalat na kung ano-anong impormasyon on social media na nakakasira rin, hindi lang sa credibility ng eleksyon, pero sa credibility rin ng ating bansa. At sa isang banda, yung parating nababanggit, bagamat hindi nakukumpirma na tinatawag na trolling o yung talagang nag-set up ka ng followers, palagay ko ito yung nag-confirm din yung panahon ng eleksyon ngayon na talagang may groups na pwedeng bayaran or pwedeng, kumbaga, magmanipula ng opinion at pasakayin yung iba kaugnay ng opinion na ito. Samantala, sa Ilocos Norte po ay 2 lalaki nagreklamo ng vote buying laban sa isang dating barangay chairman at isang incumbent Sangguniang Bayan member. May live report si Steve Delisan. Steve? Nandito tayo ngayon sa bahagi ng sa bayan ng Solsona, dito naman sa Ilocos Norte. At kasalukuyan tayong nasa police station kung saan dinala dito no, yung ex na barangay captain at yung kasalukuyang barangay captain ng Barangay 1. At nangyari kasi yung insidente di umano ng habulan doon sa labas o malapit doon sa Gabaldon Heights Elementary School. At ang sinasabi ng ex-kapitan ay hinabol di umano siya ng mga tauhan ng kasalukuyang barangay captain. Itinatanggi naman niya ng mga tauhan o ng mga tanod ng barangay captain o ng barangay 1. No? Pero nakatanggap daw sila kaninang umaga ng impormasyon na yung ex-kapitan ay di umano ay involved sa vote buying. Tanungin na natin mismo yung ex-kapitan. Sir, ina-allege nila yung vote buying daw kaninang umaga? Wala sir, walang katotohanan niya. Pamilya ko lang ang inaano ko, wala akong alam diyan sa hindi ako nakikialam sa politika. Pero kanina, sabi nyo, hinabol kayo ng mga tauhan ng kasalukuyang barangay captain. Ewan ko kung sir, kung tauhan yang mga yon.
ngunit sasakyan niya ang... Paano nyo sinabing hinabol kayo? May pagtatangka ho ba sa... Opo sir, kasi yung doon sa pinagbilhan namin, nalampasan ko na, hinabol pa ako hanggang doon sa bahay na pinagtaguan ko. Eh di talagang habulin nila ako. So, kayo ay maghahain ng reklamo? Tingnan ko sir kung ano. Okay. So yan yung ex-barangay captain ng Barangay Uno dito sa Solsona. Alam mo yung Solsona ay isa sa mga bayan dito sa Ilocos Norte na isinailalim sa watch list ng COMELEC. Andi dito rin na yung kasalukuyang kapitan at yung mga tauhan. Ang sinasabi niya sa atin kanina ay yun nga raw, yung ex-kapitan ay involved sa alleged vote buying. Tanungin na natin yung hepe ng pulisya. Sir, yung insidente ho na ito ng habulan dun sa area kanina? May report dito na respondehan namin. Yung pasado kapitan, yung ex-barangay captain ng Barangay Juan, allegedly na hinabol ng mga taong nakasakay sa white na van. So, nakuha natin yung van, pati yung driver. Ngayon, sinearch natin yung sasakyan. Negative naman po ng mga kontrabando. Okay. So, dito, may confrontation kami dito sa station. Yung complainant, hindi naman niya ma-identify, na-identify niya yung driver, pero yung driver na nandito ngayon, hindi daw yun ang mga driver na na tinuturo. Okay. So, hindi lamang daw ito, Howie, yung insidente ng vote buying na naitala dito sa bayan ng Solsona dahil kanina ay isa rin yung nahuli na namimigay di umano ng 100 pesos at nahuli sa akto. At kasalukuyan na raw na i-inquest. Tama ho ba yun? Actually, ito, yung nagre-reklamo, nagpunta dito sa station, wala pong huli ng vote buying. Nagpunta rito, sinabi niya na yung isang sanggunyang bayan, binibili niya yung boto niya ng halagang 100 pesos. So, mismong sangguniang bayan member ho, incumbent? Oho. Yes, sir. So, ano ho ang nahainan na ho ng reklamo ito? Kumukuha po kami ng sapat na ebidensya pa para mapilaan po siya ng kaso. So maliban dyan sa mga ulat ng vote buying, problema pa rin talaga, Howie, dito sa Ilocos Norte, yung mga pumapalya na mga vote counting machine na kasalukuyan pa rin tinotroubleshoot ng mga technician ng Smartmatic. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Ilocos Norte. Ako si Steve Dailisan, nakatutok para sa Eleksyon 2016. Maraming salamat, Steve Dailisan. Sa Pasig City, problema rin ang sirang VCM. May live report si Bernadette Reyes. Bernadette. Howie, magkakaiba yung mga problema dito sa Nagpayong Elementary School. Pero bukod doon sa nabanggit mo na sirang VCM, ay problema dito yung voters list na sinasabi na bagamat computerized nga, ay hiwa-hiwalay na yung mga pahina. Kanina kasi ay nagkagulo yung mga botante na tumitingin ng kanilang mga pangalan doon sa listahan. Kaya nga yung isang mag-asawa na nakausap natin kanina, yung lalaki nahanap niya yung kanyang pangalan, pero yung kanyang misis, hindi nila mahanap-hanap yung pangalan doon sa listahan. Ngayon, para naman sila ay talagang makaboto pa rin kahit na hindi nila makita doon sa listahan. Ang ginagawa ng iba, Howie, ay dumediretso sila doon sa help desk ng COMELEC. Pero kahit na dumiretso sila doon, ay ang problema naman napakahaba nung pila. Kaya may iba na umaalis na lamang doon sa pila. Tungkol naman dyan sa sirang VCM, kanina alas 7 ng umaga nang masira yung naturang makina. 21 pa lang yung nakakaboto noon at humigit kumulang 4 na oras bago muling nag-resume yung botohan doon sa isang presinto. Ang nangyari, Howie, nilagay na lamang nila sa isang kahon yung mga balota ng mga botante at para na lamang umusad yung botohan. Ang napagkasunduan nila ay sa sandaling dumating na yung panibago o pamaliit na VCM. Ang gagawin na lamang nila ay saka na lamang mano-manong ipapasok doon sa tulong ng mga poll watchers para naman daw masiguro na kumbaga masusunod pa rin yung proseso at magiging patas pa rin yung eleksyon. Alam mo, Howie, etong Pasig ay ayon
ngayon sa COMELEC ang 9th vote-rich na city sa buong Pilipinas. Dito nga lang sa Nagpayong Elementary School ay humigit kumulang 36,000 yung mga botante, kaya maya't maya yung labas-masok ng mga nagpupunta dito mga botante. Kanina, Howie, talagang yung pila dito ay umiikot na dahil nga gusto nilang pumila doon sa help desk ng COMELEC. Pero pagkapananghalian ay nakita natin na yung pila na yan ay unti-unti na nagsasubside dahil yung iba ay pinili na lamang na magtanghalian na. Yung iba naman nawala na ng ganang bumoto dahil napakainit din ng panahon dito. So yung iba nag-decide na lamang na hindi na lamang daw sila boboto at siguro naman daw sa mga ibang pagkakataon ay sila ay maaari pang makaboto. Alam mo, Howie, sobra yung taas ng sikat ng araw dito kaya hindi rin talaga siguro maiiwasan na meron din mga ilang botante na mawawala na ng gana na bumoto dito. Meron nga rin iba na kahit na nakahingi na sila ng tulong doon sa COMELEC Help Desk, nabigay yung precinct number kung saan sila boboto, pero pagdating nila doon sa presinto ay wala pa rin daw yung kanilang pangalan doon sa listahan, kaya nauuwi nga na sila ay umuwi na lamang sa kanilang bahay. Mula dito sa Pasig City, ako si Bernadette Reyes, nakatutok para sa eleksyon 2016. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mahigit 80% o 8 sa kada 10 rehistradong botante ngayong eleksyon 2016 ang may social media accounts. Kaya naman maging sa online world, maraming palitan ng opinyon at girian kaugnay ng botohan. Narito ang report. Ang botanteng Pilipino at ang social media. Ano ang relationship status? Sa ngayon po, in a relationship. So 101 million Filipinos, halos kalahati nasa social media. Sa buong mundo, wala nang titindi pa sa mga Pinoy kung magbabad sa social media. Importante na hindi ka isang opinion lang. Open ka sa lahat ng kandidato. Kasi kung isa lang, lahat lang na kukuha mo, isang side lang. It's good to be open to all opinions. And that way, you can choose the best candidate for you based on your beliefs. Noong national elections ng 2010, merong 18 million Facebook users sa Pilipinas. Ngayon, 49 million na ito. At dahil everything is more fun in the Philippines, magulo, maingay, makulay ang demokrasya sa social media. Ayan mga kapuso huwag manggigil sa keyboard. Tandaan ang ating motto, think before you click. Ang mga botante dapat mapanuri. At kung sasali sa diskusyon, sabihin ang katotohanan lamang at itapon ang kasinungalingan. Para sa eleksyon 2016, ito po si Min Mendoza. Samantala, sa puntong ito ay makakasama po natin si Miss Elizabeth Hernandez, ang Head of Public Policy ng Facebook Asia Pacific. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyo Good lahat. afternoon. Good afternoon po. Okay, napakalaking factor ng Facebook ngayon, much more so than previous elections. No? So ilan na bang Pilipino ang gumagamit ng Facebook? 51 million na ho dito sa Pilipinas ang Facebook users. Kaya ito isang pinakamalaki sa Asia at saka ang bilis na lumalaki yung mga Facebook users. Kanina sabi niyo 49 million, actually 51 million na nga. Ganun 51 kabilis million dumami na. siguro dahil ayon sa aming research, 49 million, pero sabi mo nga, it's actually 2 million more. Yeah. Kaya sa election na ito yung first time na talagang ang laki ng factor ng Facebook. Kasi 22 million ang mga tao na gumagamit ng Facebook at pinag-usapan nila ang election ito. So 268 million yung interactions nila or conversations around the elections. Dito pinaka-engaged na election na nakita namin sa Facebook. And engagement is measured not just by number of users, but how much time you spend on Facebook. Ang interaction is usually yung likes or yung reactions, yung posts or yung shares at saka yung comment. Pag pinagsama-sama nyo lahat yan mula nung November, nag-start kaming magbilang at saka hanggang this past weekend, yun, pag sinama-sama mo yun, 268 interactions ng 22 million na mga tao. Pero sinasabi nga nila, anumang technology parang double-edged sword yan eh. It can be a tool for good and also a tool for not so good thing. So, good kasi mas naging aware yung ating mga botante kasi napag-uusapan siya on social media. Pero over the past few months, nakita rin natin na ang daming mga
deception, mga fake na mga lumalabas na mga rumors doon sa Facebook na kumakalat, tapos nag-aaway-away yung mga tao dahil sa kanilang mga opinion sa social media. Ang usapan naman ho na nangyayari sa Facebook, hindi naman kaiba sa usapan na nangyayari kung magkakasama kayo ng mga kaibigan nyo sa labas, diba? Sa offline. So pareho rin yung conversation, merong magandang salita, may mga hindi masyadong magandang salita. Mas sa loob ng pamilya, diba? Kahapon, Mother's Day lunch na kami, like pamilya ko, whether pinsan ko or nanay ko or kapatid ko, iba-iba mga kandidatong gusto na iboto. Ganun rin sa mga kaibigan, sa mga pamilya ninyo. So ganun rin ang reflection nun sa Facebook na usapan. Pero ang maganda na nabibigyan namin ng platform para lahat ng mga opinion ay pwedeng lumabas. Exactly. Kasi the more people are on Facebook, diba, mas marami na may voice, really. And then, mas informed yung botante, gaya ng sabi niyo nga, di ba? Kaya para sa amin, yun ang maganda para sa political process dito sa Pilipinas o para sa demokrasya sa Pilipinas. Ma'am, pagdating dun sa, kumbaga, yung integridad ng Facebook, considering na po pwede kang gumawa ng ibang account, meron ho bang pinaplano yung Facebook to be able to preserve yung integrity? Kasi alam naman natin maraming trolls, yes, maraming trolls. Meron kaming very strict na community standards ang tawag doon. Na kung para sundin kung anong pwede mong gawin sa Facebook, anong pwede mong i-post. At may mga patakaran, kumbaga, na kailangan sundin. So, kung sabi mo fake, for example, na profile, pag may report sa amin at makita namin na totohanan na fake na profile, tatanggalin namin yon. Rini-report sa amin. So, we also rely sa community na sabihin sa amin, isumbong sa amin. So, nung January, nag-training kami sa lahat ng mga kandidato. Kaya alam nila na kung meron silang makita na hindi tama, hindi nag-follow ng community standard, isasabihin nila sa amin, i-report nila. And you can take it down? Yes. Kung talagang nag-against sa community standard, hindi sila sumusunod sa patakaran ng Facebook, tatanggalin namin yon. May mga times naman, kung negative lang na comments ng kandidato, kailangan i-balance mo yun, di ba? Yun yung freedom of expression. So, nangyayari yun, hindi lang sa Facebook, na nangyayari rin yun sa offline Ano ang halimbawa ng paglabag sa tinatawag ninyong community standards? For example, yung fake profile, meron kaming striktong policy na authentic identity. Kailangan totoong tao to, na mapaprove mo na tao to. Kung minsan, may mga gumagawa ng mga fake na profile para maakala ng mga botantes, yun yung actually kandidato, hindi pala, di ba? Iba yung mga lalagay nila yon. Pag nakita namin yun, mabe-verify namin, tatanggalin namin yon. At saka makikita nyo lahat ng mga kandidato, para alam nyo kung ano yung official page nila, may makikita kayong blue na tick, yung verified page. Exactly. So may mga ganun kaming paraan na ginagawa namin para matulungan yung mga official na candidates, para alam nyo, para alam ng mga lahat ng Facebook users kung alin yung official page, alin yung totoo na tunay na page ng mga kandidato. Okay, sinabi niyo kanina na itong mga conversations sa Facebook para mga family conversations or Mother's Day lunch or dinner. Pero malaki yung difference, no, between the two because much of the conversations on Facebook are in public, no? Yung mga family conversations, they're private, no? So kahit mag-away kayo doon, kayo lang makakaalam. In this case, ako, ang dami ko nang nakita mga away on Facebook ng mga tao na hindi ko man lang kilala, no? So kumbaga, this is more than just a private family conversation. No? These are fights, verbal combat in the public sphere na madalas nga parang libelous, no? So I don't know what kind of community standards you have, pero parang may mga nakakalampas na mga, yun nga, parang in other media, there would be libelous, and then I've also read physical threats. So, in fact, recently, making may physical threats to somebody is already a crime, di ba? Kasama ho yan. Under most laws, di ba? But they're allowed to stay on Facebook. So, when have you actually brought down any comments that are physical threats? Hindi ho totoo yan. Kung merong talagang credible na physical threat, may nangyari na nga dito sa Pilipinas, nag-report sa amin na merong threat on isang supporter, tinanggal rin namin yung meron sila talagang campaign para saktan at linagay yung identity ng tao na gusto nilang saktan. Pag may ganong credible na physical threat, tatanggalin namin yun. That's part of the community standards actually. Kasi yung community standards, yun ang nag-ensure na gusto namin, lahat ng mga users namin, they're safe and secure online. Diba? So isa yan sa mga kasama ng community standards namin. Pero pwede natin pag-usapan lahat ng mga masasamang ganyang aspect, pero kailangan wag nating let's not get it out of context. Na pag tinignan mo yung positive impact, I remember a few years ago na pag dito sa Pilipinas, pag-usapan natin na yung mga batang
yung mga bagong botante, ayaw nang yung they're so apathetic, di ba? Hindi na sila nakikihalo sa politika. Ngayon, baliktad na nakikita mo yung mga mabata, di ba yung mga very active users, yung mga 18 to 24 or 24 to 35, yung mga, lalo na mga babae, sila ang pinaka-active sa Facebook ngayon. Sila ang pinaka-engage. So nakikita natin na ganun kahalaga ang influence ng Facebook or ng social media na nakikita mo yung mga bosses nila, nakasama sila, participate sila sa election So in ngayon. a way, parang it's empowering them. Yes. Kasi may bosses sila, meron silang Yeah. platform kung saan sila pwede magsalita. At kung mas maraming bosses na nagpa-participate, di ba, mabuti yun para sa political process natin, mabuti yun para sa demokrasya, para sa Pilipinas. May dagdag ko lang po doon sa linya ng tanong ni Howie na parang, yun nga, parang may nakakalusot na threat, pananakot sa Facebook. Minsan nakausap ko yung Cybercrime Division ng PNP at Anti-Cybercrime din ng NBI na sinasabi nila very specific yung Facebook pagdating sa child pornography. Pero other than that, talaga makakalusot yung ibang issues like yung sa politics, paninira at iba pa pananakot. So, having said that, ngayon na kumbaga nalalaman na po natin to, pwede ho ba halimbawa mag-recommend from, at least Asia Pacific, yung ganun po na, ganung aspeto na, di ba, parang ma-monitor man lang or ma-take down agad, mas stricto, opo. Gawing mas stricto mas pa. traceable po yung gumagamit. Palagi kami nagbabago ng patakaran namin because of input from users. So, maaaring mangyari yan na dahil first time to na ang Facebook talaga ang laki ng role dito sa election na to, na meron kaming feedback sa inyo, sa mga botante, sa mga kandidato or sa COMELEC. Pakikinggan namin yan, syempre, kung may mga ganun. Pero sa ngayon, ang tinitingnan namin is yung standard yun, yung community standard across global. Hindi lang sa pornography, maraming mga ibang aspect yan kung tingnan niyo yung details ng community standards namin online. And transparent kami dyan, pinapublish namin yan online. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ma'am, si Miss Elizabeth Hernandez, ang Head of Public Policy ng Facebook Asia Pacific. Thank you, ma'am. Salamat po. Samantala, ang oras po natin ngayon, bago yan, silipin po natin ang botohan sa Quezon City kung saan nakatutok naman si PR Kanghel. Tia. Alright, Jiggy, Kara, Howie, eto nakita natin na tahimik na ang sitwasyon dito sa Novotel Hotel sa Araneta Center sa Cubao. Ito ay matapos ang halos 2 oras na tensyon na sumiklab sa pagitan ng PPCRV, ng management ng hotel, pati na rin ng COMELEC at ilang kinatawan ng iba't ibang partito. Nag-umpisa ito kasi kanina, bandang alas 10 ng umaga, na makatanggap ang PPCRV ng isang tawag mula sa isang anonymous caller, nagpakilalang empleyado ng hotel na ito at nagsabi na may mga VCM na nakasilid daw dito sa hotel sa ilang kwarto sa 7th floor. At ito naman ay talagang gustong malaman ng PPCRV kung totoo kaya't pumunta sila dito sa mismong hotel. Siguro mga 2 oras bago kinausap ng resident manager ang PPCRV pati na rin kaming mga miyembro ng media na nakaantabay dito. At ang sinabi nila sa amin ay wala naman daw na mga VCM or vote counting machines na nakatago dito. Nung una, syempre, gusto ng PPCRV na makita ang mga kwarto para malaman kung may katotohanan nga ang mga pahayag na ito. Pero ang paliwanag ng Novotel, kailangan muna ng kautusan mula sa COMELEC bago nila ito gawin at bago buksan ang mga kwartong kinukwestiyon. Kaya maya-maya, dumating naman si COMELEC Chairman Andy Bautista para malaman kung ano ang nangyayari dahil siya raw mismo gustong malaman kung totoo nga bang may mga VCM na naririto dahil sabi niya, isa itong seryosong alegasyon. Dahil alam naman po natin na ang VCM dito nakalagay yung mga resulta ng botohan at isa sa mga pinangangabahan minsan ay ang pagpapalit ng mga VCM dahil isa itong paraan. Sabi ng grupong Kontradaya, ito raw ay kumbaga modern day ballot switching. So matapos ang ilang minutong pakikipag-usap ng COMELEC at pati na rin ng pamunuan ng hotel ay pumayag sila na buksan ng kwarto, yung mga kwestiyon na kwarto. Pero syempre, humingi muna ng pahintulot mula doon sa mga guests na naka-check-in doon sa mga naturang kwarto. At lumalabas na yung mga naka-check-in pala sa mga kwartong kwestiyon ay mga taga-Smartmatic. So agad rin naman
pumunta dito yung mga taga Smartmatic na naka-check-in dun sa mga naturang kwarto at pumayag sila na buksan ang kanilang kwarto. So base naman dun sa mga report na nakuha ng ilang partido o ilang grupo, meron din daw mga kwarto sa 5th floor na kailangan i-check. So inakyat ng COMELEC pati na rin ng PPCRV at ng kinatawan ng Partido Liberal at pati na rin ng Partido PDP Laban ang mga kwarto at walang nakitang VCM. So umapila si COMELEC Chairman Andy Bautista na hanggat sa maaari mag-ingat daw ang publiko sa pagbibigay ng impormasyon lalo na sa mga official hotline numbers at pati na rin sa mga nagsisiyasat sa impormasyon ito na wag daw basta-bastang maniniwala kung anong makita sa mga post lalo na sa social media. Pero alam nyo, Jiggy, Howie at Cara, dumating rin dito si Congressman Barry Gutierrez ng Partido Liberal dahil nais daw niyang makita kung ano nga ba yung totoong sitwasyon. Dahil sabi niya yung mga insinuations agad sa social media ay may kinalaman ang Partido Liberal dito dahil ang hotel na ito ay nasa Araneta Center na pagmamayari ng pamilya ni presidential bet ng Liberal Party na si Mar Rojas at agad nilang gustong makita kung ano nga ba yung totoong sitwasyon. At natuwa naman sila sa maagang umanong pagresponde ng COMELEC at nakita nga nila na wala naman yung mga VCM dito. So ngayon, tahimik na ang lugar at lumisan na rin yung mga miyembro ng iba't ibang partido na naririto kanina para silipin ang sitwasyon. Jiggy, Howie, Cara? Maraming salamat, PR Kanghel. At mga kapuso, ang oras po natin ngayon ay 2:19 PM na sa ating mga botante. Tandaan, bawal mag-cellphone sa presinto. Kaya sa papel isulat ang inyong mga kodigo o listahan sa pagboto. Tutok lang po dito sa Eleksyon 2016. Kahit ang mga botanteng hindi makakaboto ngayong araw dahil sa kani-kanilang trabahong na nagdestino sa kanila sa ibang lugar, nagkaroon po ng pagkakataong makaboto sila. Sa pamamagitan po yan ng local absentee voting na nangyari nitong April 27, 28 at 29. Ngayong eleksyon 2016, 24,725 ang inaprubahan ng COMELEC na maging local absentee voter. Sa bilang po na yan, mahigit 16,000 po ang sundalo, mahigit 4,000 ang pulis at halos 3,000 naman ang mula sa iba pang ahensya ng gobyerno. Kasama rin po sa mga inaprubahang lumahok sa local absentee voting ang mahigit 600 taga-media katulad po namin. Ang mga sundalo, pulis at iba pang kawani ng gobyerno na pinayagang lumahok sa local absentee voting, bumoto na po sa mga lugar kung saan sila nakadestino para gampanan ng kanilang election duty kahit na hindi sila nakarehistro doon. Ang mga taga-media naman, katulad namin, naka-duty po ngayong araw ng eleksyon na nagpatala sa local absentee voting sa mga tanggapan po ng COMELEC bumoto. Pero di tulad po ng regular na botante, ang mga kandidato lang po sa pambansang posisyon ang pwede pong iboto ng mga nasa ilalim ng local absentee voting. Samantala, sa dalawang nagdaang eleksyon, mahigit kalahati ng nagpaparehistro sa local absentee voting ang bumoto. Noong eleksyon 2010, 74% ng mga aprobadong local absentee voter ang bumoto. 65% naman ang voter turnout sa LAV noong eleksyon 2013. Sa puntong ito, kumuha naman po tayo ng update sa Pangasinan. Ilan sa mga botante ang nag-uwian na at iniwan ang kanilang mga balota sa mga Board of Election Inspector o BEI. May live report si CJ Torida ng GMA Dagupan. CJ, kumusta ang sitwasyon dyan? Cara, Howie, Jiggy, patuloy ang pagdating ng mga botante dito sa West Central 1 Elementary School dito sa Dagupan City, Pangasinan para sa eleksyon 2016. Patuloy rin na nadaragdagan ng bilang ng mga pumapalyang vote counting machine o VCM. At para maiwasan ang mahabang pila ng mga botante, nagtalaga ng holding area ang COMELEC Dagupan sa mga presinto. Partikular ito sa mga presintong pumalyang VCM kung saan mistulang nasa classroom setup ang mga botante. Wala naman silang magawa kundi antayin maayos o mapalitan ang mga depektibong VCM.
Ilan sa mga botanteng oras na ang inantay, umuwi na lang at iniwan sa BEI ang kanilang mga balota. Nang balik botohan na ang proseso, BEI na ang nagpasok ng balota sa VCM. Sa kabuuan, umabot na sa 33 VCM ang pumalya sa buong Pangasinan base sa monitoring ng PEMAC. Pinalitan ng contingency VCM ang mga ito. May reserba pang 3 contingency VCM sa COMELEC Provincial Office. At yan ang pinakahuling ulat mula sa Dagupan City, Pangasinan. CJ Turida nakatutok para sa Election 2016. Maraming salamat sa iyo, CJ Turida ng GMA Dagupan. Sa lungsod ng Makati naman, problema sa VCM uli. Dahil dyan marami ang hindi pa nakakaboto. Ang iba, gutom na. Nakatutok doon si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Howie, tulad ng ibang mga lugar sa ating bansa, itong Pembo Elementary School nagkaroon din ng problema sa kanilang vote counting machine. Isa sa 38 na kabuang bilang ng vote counting machine ang pumalya dito sa Pembo Elementary School. Ang sinasabi nila, hindi naman daw ito talagang pumapalya. Pero ang word na ginamit kanina, choosy daw itong machine na to. Minsan gagana, minsan hindi. Kaya hindi naman siya pinapalitan ng COMELEC. Ang nagiging resulta niyan, Howie, napakahabang pila sa isang clustered precinct dito sa eskwelahan. Pero maliban sa VCM, Howie, ang mas malaking problema dito sa Pembo ay yung mga botante na hindi makita ang kanilang mga pangalan sa master list. Yung nakita natin kanina, nakapila sila sa principal's office dahil doon nila gustong maintindihan kung bakit wala ang kanilang pangalan sa master list. Yung iba sa kanila, bagong rehistro lang. Yung iba naman sa kanila, nagpa-biometrics naman daw. Yung iba sa kanila, perfect attendance daw sa lahat ng mga nakaraang eleksyon. Ang pinagtataka nila, bakit wala ang kanilang mga pangalan. Ayon sa principal ng paaralan, nasa mahigit 100 na ang kanilang natatanggap na reklamo kaugnay na mga nawawalang pangalan. At hindi naman nila masagot kung bakit hindi makita ang kanilang mga pangalan at inire-refer lamang nila ito sa local COMELEC office dito sa lungsod ng Makati. Narito ang bahagi ng pahayag ng principal ng Pembo Elementary School. Last election na hindi bumoto na nawala sa listahan. So parang sa isang hindi nila pagboto, nawala na po sila sa listahan. Nag-biometrics daw sila. May nakausap kami kanina. Nag-biometrics daw sila pero nawala pa rin sila sa listahan. Oho, tas meron naman ano niya lang, register niya lang, wala rin sa listahan. So hindi po talaga makita yung pattern. Howie, ang nagiging resolusyon ng mga ganong reklamo ng mga principal dito ay pinapapunta nila sa local COMELEC office sa Makati itong mga nagrereklamong botante. Pero tulad na lamang na isang nakausap natin, OFW ito, umuwi sa Pilipinas para makaboto. Pero makikita niya, wala yung kanyang pangalan sa listahan, tinatamad na raw siyang pumunta pa sa local COMELEC office at baka hindi na rin siya makaabot pabalik dito ng alas 5 ng hapon. So ang suma nito, hindi siya makakaboto ngayong eleksyong ito, kaya hinayang na hinayang siya sa kanyang boto. At Howie, ang latest mula dito sa Makati. Ako si Ivan Mayrina para sa eleksyon 2016. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Dumako naman tayo sa Tarlac kung saan 4 na rang Aita ang naglakad ng 5 oras para lang makaboto. Nakatutok doon si Rida Reyes. Rida? Yes, Jiggy, tama yan. Bago yan, ito munang sitwasyon dito pa rin sa ating kinilalagyan sa Central Azucarera de Tarlac Elementary School kung saan sa mga oras na ito ay medyo kumonte ang bilang ng mga tao na nagpupunta rito ngayon dahil medyo iiba'y nag-uwian na, yung iba naman ay babalik na lamang daw mamaya bago tuluyang magsarado itong mga precincts. Pero bago yan, bukod dito ay nag-ikot pa rin tayo sa iba't iba pang mga bayan dito sa Tarlac. At napansin natin, nagpunta tayo sa kalapit na bayan ng Capas, doon mismo sa barangay Santa Juliana in particular, ay nakita natin at naabutan natin ang nasa 400 mga aitas mula sa Capas. Yung inyong nakikita ngayon ay yan yung mga naabutan natin sa kalsada at sila'y mga nakatayo lamang, sila'y naghihintay lamang na makaboto. Ang interesting dito,
Jiggy, ay galing pa raw sila doon sa bundok sa may Pinatubo at 5 oras daw ang kanilang ginugugol para maglakad papunta sa pinakamalapit na eskwelahan para lamang makaboto. And bukod dyan ay hindi rin daw sila nakakilala ng kahit sinong kandidato, kahit lokal o kahit sa national level. Wala raw ni isa sa kanila na umakyat sa mga bundok kung saan sila nakatira para man lamang manuyo sa kanila o para man lang magbigay ng kanilang mga plataforma. Pero dahil mahalaga raw ang kanilang boto, talagang nagsakripisyo sila para bumaba doon sa pinakamalapit pero malayo dahil 5 hours away na presinto para bumoto. At hindi rin daw sila sanay bumasa at hindi rin sila sanay sumulat dahil wala raw silang tinapos na sa kanilang edukasyon. Kaya ang ginawa nila ay para lamang makaboto sila, sinasama nila, binibitbit nila yung mga kaanak nila o yung mga anak nila na sanay man lamang magsulat o magbasa. At doon mismo sa loob ng voting center, Jiggy, interesting dahil talagang katabi nila ng mga matatanda, yung kanilang mga anak, sila yung nagbabasa ng mga pangalan ng bawat kandidato at sila rin yung nag-shade para sa kanilang mga magulang. So sabi nila, mahirap ang proseso. In fact, parang yung iba sa kanila, yung mga 30 minutes daw na nagtatagal itong buong pag-cast ng kanilang mga votes. Pero wala raw problema dahil ang mas mahalaga raw ay sila ay nakaboto at sila raw ay nakatulong sa pagpili ng tamang mga kandidato na sa tingin nila ay deserving. Ang kanila lamang daw namang pangarap, Jiggy, ay sana ay makatulong itong mga kandidatong kanilang iboboto para tulungan sila na makaahon sa kanilang kahirapan sa kabundukan. So bukod dyan sa mga indigenous tribes na yan na nakita natin doon sa area naman ng kabundukan sa may malapit sa Pinatubo, ay meron din namang tayo iba pang mga nakita patin na hanggang ngayon ay nakapila pa rin, walang sawa pa rin na nagtitiis sa bilad ng araw hanggang ngayon dahil napakainit pa rin dito sa Tarlac, Jiggy. At sila ay nakapila pa rin at hahabulin nila ang hanggang alas 5 ng hapon para sila ay makaboto. So yan muna ang pinaka bago at pinakasariwang balita mula pa rin dito sa probinsya ng Tarlac. Ako pa rin si Rida Reyes, nakatutok para sa eleksyon 2016. At Rida, parang kumbaga yun nga, no, gaya ng nabanggit mo, parang first time natin narinig na isang napakaraming mga katutubo na kababayan natin ang bumoto para sa eleksyon. Pero meron ba silang nabanggit kung kahit papano dito sa nakalipas na kampanya, natalakay yung kanilang hinaing na nabanggit mo rin na makaahon man lang sa hirap na kanilang dinaranas ngayon? Tama, kasi yan talaga yung una nating tinanong sa kanila dahil sabi natin, ano ba ang inyong mga pangarap at ito ba ay mapupunan nung kandidato na mapipili ninyong iboto. Ang sabi nila, sa totoo lang daw, Jiggy, wala silang idea kung ano ang mai-offer sa kanila personally nitong mga kandidatong ito dahil hindi man lamang daw nila nakaharap ng personal, nakausap, natanong man lamang. So kumbaga, ang tanging paraan lang kung na pinagbasihan nila sa kanilang pagboto ay yung mga transistor radio na nakalagay doon sa kanilang mga bahay. Doon lamang sila nakikinig sa mga balita kung sino sa kanila, yung sa tingin nila ay pinaka-deserving sa kanilang mga boto. So sabi nila, sana raw ay sapat na yan para naman maipahayag din naman daw nila at yung kanilang pagbigay ng panayam sa atin kanina, sana raw ay yun ay simpleng paraan na rin para at least maidulog yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga pangangailangan dahil hanggang sa ngayon daw talaga sa totoo lamang daw, Jiggy, ay wala daw nangyayari pag-unlad man lamang sa kanilang mga sityo kung saan sila ay nakatira. Jiggy. Maraming salamat, Rida Reyes. Kanya-kanya pa ring sentimiento online ng mga netizen ngayong eleksyon 2016. Sa Twitter, ayon kay Shyster, mas matagal pa yung nilakad niya kaysa sa pagbilog ng hugis itlog. Sabi naman ni John Luis Pacheco, grabe ang haba ng pila sa presinto nila. 3 hours daw silang nandoon. Reklamo naman ng netizen na si Aya, di naman may iwasan ang technical problem. Sana may nandun agad na nakareserbang vote counting machine para hindi matagal ang paghihintay. Sayang daw ang oras. Kwento naman ni Henry William, it's my first time to vote and even though there was a minor glitch in the VCM that caused delay, I know the wait was worth it. Makilahok sa diskusyon at
ibahagi ang inyong mga ulat kaugnay ng botohan. Pumunta lang sa www.facebook.com/GMA News o gamitin ang hashtag eleksyon 2016 at hashtag dapat tama sa Twitter at itag ang GMA News. Magbabalik ang coverage ng eleksyon 2016.